mensahe mo sa kanya. Yung Nakaharap mo siya ngayon. kung kaharap ko siya, sabihin ko sa kanya, unang-una, Mr. President, naniniwala ka ba may Diyos? Siyempre, sasagot yan. Ang sasagot yan eh, Ismail eh. Ganyan siya magsalita eh. Napasin yung mga tapos biglang speed eh, biglang yung English tapos na. Sabihin yan meron. Kaso ang tanong, kung meron siyang Diyos, sinasa puso niya ba? Dinadala niya ba sa puso? Tingin ko hindi eh. Kasi kung may Diyos yan, hindi yan numero unong sinungaling eh. Ako dati palamura kaso tinanggal ko eh. Numero unong sinungaling eh. Minsan talagang madulas na PI ka, sinungaling ka eh. Sinabi niya yung flood control, libo-libo. Eh pala wala palang master plan. Di ba? Wala palang master plan, libo-libong flood control. Yung kaibigan ko hindi binabaha dati, ngayon binabaha. Ano sabi niya? Sa kanya na lang ha, kulang ng BBM yan. Ang yabang-yabang na libo-libo yung flood control, ngayon pala wala. Pangalawa, yung sa kay OJC, sabi niya yung mga pumasok doon, mga walang barel. Lahat na pumasok, ready sa gere. Diba? Alam nyo, hindi ko alam kahit na siguro Diyos ang magsasalita sa harap ng social media, hindi pa rin niya matatablan eh. Yan, yung asawa niya, si Dalisa, grabe kayo. Si Mariosep, hindi kayo pangmasa eh. Hindi kayo pangmasa. Tingin ko kaya kayo umupo dyan para lang sa pere, para mahawakan yung mga ninakaw nyo eh. Dati hindi ako naniniwalang nagnakaw yung tatay nyo, yung nanay nyo. Kaya kayo pinoso ng tao, alam nyo kung bakit? Kahit na ako, kaya ko yun dinala. Para patunayan nyo na mali yung bintang nyo. Pero hindi nyo pinatunayan. Mr. President, hindi mo pinatunayan yung bintang sa iyo. Hindi mo pinatunayan. Lalo ka pang malala. Lalo ka malala. Pero nyo, ano nangyayari ngayon? May secret martial law na nangyayari. Diba? Meron eh. Mapa FB, nakapag-negosasyon sila sa Meta, sa Google, lahat eh. Bakit? Kasi, tinatanggal nila yung mga nagsasabi ng katotohanan. Inaalis nila. Kaya ano yung sa utak ng tao, panay kasi nungalingan. Ganyan nangyayari ngayon. Sobrang sama ng mundo ngayon, sobra. Tayo mga Pilipino, nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil sa politika eh. Merong kumakampi sa inyo, merong kumakampi dito. Ang sama, yung kumakampi sa inyo, sa mali pa. Sa mali pa yung kumakampi. Ang lakas ng hatak na kasinungalingan eh. Ang lakas. Saan kayo nakakita ng gobyerno na may nagpa-party sa Malacanang? Ngayon lang. Ngayon kahit na marinig ng mga loyalist Marcos yan, kung nanonood kayo, ang bobo niya eh. Dati sigaw na sigaw. Huwag kang bobo. Pati sigaw bobo na rin ngayon. Grabe. Alam nyo kung bakit kayo ganyan? Pati yung mga milita, yung mga PNP, kung bakit ganyan? Dahil sa pera. Alam nyo ba na ang laki ng binibigay ng gobyerno ngayon sa mga general, sa mga PNP? Binabayaran sila ng doble-doble na galing sa taxpayer ng mga tao. Ito, yung mga daming sakyan na yan. Isa kung papanoorin mo yan, mga yan. Ang dami-dami may sasakyan. Maawa ka eh. Kasi parang mga walang pakialam. Diba? Tingnan mo lang, tumayo ka lang dito. Mga walang pakialam. Pero tayo, kayong mga vlogger, maraming salamat sa inyo. Alam nyo, humahanga ako sa inyo eh. Bakit? Kayo, alam ko may mga pamilya kayo. Pero nagpupunta kayo rito para mag-cover, para sabihin ng mga viewers nyo na mukha kayong mga tanga. Oo, mukha tayong mga tanga. Kasi may malasakit kami sa bansa. Ako, masakit yung pa ako pero pinilit ko. Sabi, hindi nilalangaw ang EDSA. Kung sino ka man na nagko-comment din sa akin lagi na nilalangaw ang EDSA. Oo, nilalangaw ang EDSA. Pero lahat nandito handang mamatay. Lahat naman dito ay may Diyos. Kaya kami nilalangaw. Si Kristo nga pinagbabato eh. O, di ba? Tanong ko sa inyo, si Kristo pinagbabato. Ang dami-dami nun.
Gaya nangyayari rin sa KOJC. Ako hindi ako maka-KOJC. Pero lahat, hinuhusgahan na yung pastor. Diba? Nasaan yung mga religious group? Nasaan yung sinasabi na maka-Diyos? Eh pati kayo, tumatawa kayo eh. Sa pastor eh. Hinuhusgahan nyo na kaagad eh. Bakit hinuhusgahan yung tao? Eh hindi pa nga na papatunayan. Tapos pag nagtanim sila ng mga tao na human trafficking daw, mahiniwala hindi yung mga tanga. Yan si Kimbo. Isa-isahin natin. Komunista yan noon pa. Tapos kung makapagtanong sa BP, bastos. Diba? Lahat sila mga bastos eh. Buto na lang, meron tayong isang congressman Marcoleta na mahusay, na may puso din. Kagaya yung mga vlogger, kagaya ng pupunta dito. May mga puso yan. Ang masasabi ko lang, sa pag-uwi ko, saka kahit na bukas mamatay na ako, kung mamatay ako, mailigtas lang yung bansang Pilipinas kasi nakakaawa. Walang patutunguhan to pag tumagal yung Marcos na yan. Maniwala kayo sa akin. Lahat na makukulam sa mundo, kulamin ako, hindi ako tatablan yan. Pero isa silang sinasabi ko sa inyo, pag tumagal yung Marcos na yan dito, walang yung mga apo nyo, mga susunod na henerasyon, kawawa. Sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo yan, kawawa. Kawawa yung mga apo-apo nyo. Bakit ako andito? Eh maliit pa akong anak. Yung Marcos na yan, gusto, gere. Dati ang basis natin, 17 lang, naging 18, naging 19, ngayon 21 na. Kaya gusto pa nila sakupin ng Davao para lagyan ng basis. Lahat ng mga vlogger ng Marcos, sinahamon ko kayo sa susunod. Sabihin nyo kung saan ang place. Pagtulong-tulong kayo, gano'n kayo kadami. Nahamon ko kayo. Kung ano man yung mga pinopost nyo, sige. Friendly discussion lang dito. Libo-libo kayo, ako mag-isa. Sasabayan ko kayo. Kasi yung pag nababasa ko minsan tumadaan sa page ko yung mga vlogger ng Marcos, nakakatawa eh, nakakaawa eh. Yung mga followers nila, syempre, parang akala mo gagaling. Sila nag-uusap eh. Pag nag-comment sila ng gano'n, like nila. Minsan pag may negative comment sa akin, may magla-like na kamag-anak ko na Marcos, natatawa na lang ako eh. Hindi sila mag-comment ko sa post, pero nakadamay nila. Ganyan sila. Kung talagang malakas din ang loob nyo, magsalita kayo sa EDSA. Itong EDSA pong to ay welcome kahit sa mga anti-Marcos. Magsalita kayo rito. Mag-friendly discussion tayo. Para malaman ng tao, sila huhusga kung sino yung tama at sino mali. Alam nyo, pag tumagal pa yung Marcos na yan hanggang 28, nakakaawa. Hindi natin sinasabi na may maupong sino. Iba sinasabi, ayaw din kay Sara Duterte, kay BP, kasi Duterte. Hindi magpaupo kayo ng iba. Kasi talaga nyo lang ang pinag-uusapan po natin dito, adik po yung presidente. Adik po. Ngayon, kung ginagamit yung okote nyo, bakit yung mga hamon namin na magpa-hair follicle test, hindi magawa-gawa? Mr. President, kung talagang hindi ka adik, magpa-drug test ka. Wala eh, ginagawa mo po pa birthday party. Alam nyo, Mr. President, sinasabi ko sa inyo, wala kayong malasakit sa bansa. Kahit kasi kung mapanood niya to, tatawadan lang niya, ngingitian lang niya eh. Basta ang tao, ang puso, maitim, wala na yan, hopeless na. Nadidiktahan pa ng isa pang demonyita. Hopeless na. Ako ayoko sa tao, yung para mag-curse, na buti mamatay na yan. Ayoko ng ganun ho. Kasi Diyos lang ang may karapatan para humusga sa atin. Pero sa ginagawa nyo sa libong-libong mamamayang Pilipino, sinasabi ko sa inyo, sa impyerno ang bagsak nyo. Maniwala kayo, kahit na sa impyerno pumunta, sabay-sabay tayo doon. Maniniwala ko, Mr. President, magkikita tayo doon sa impyerno. Naniniwala ko, 100% kasama kita doon. Ang sama-sama nyo eh. Pinaglolo ko nyo yung mga tao eh. Pati yung matatalino dati nabobo. Sa totoo lang, marami kong kilala, nakapag-aaral, matatalino, nabobo. Dahil lang sa pagsunod sa lintak na adik na yan. Dati, ang mahihirap pagka-adik, pupuntahan sa bahay. Diba? Kukunin ka agad. Kaya sinasabi na mismo na yung nagpapatakbong leader sa bansa, adik, wala magawa yung PIDEA, wala magawa yung PNP. Wala, kameme. Jesus Mariosep. Alam nyo, wala na sa katinuan sa PNP, ang Forces of the Philippines, lahat, Marines, Navy,
yung taong bayan ko, maasa na magiging kakampi namin kayo. Please lang. Kung meron pa pong natitirang puhusan nyo, nagmamakaawa kami. Mag-isip-isip po kayo. Hindi, imposibleng wala kayong alam sa nangyayari. Mga PSG, imposibleng hindi nyo alam yung pinag-aagawa ng Presidente at ng First Lady. Imposibleng hindi nyo alam yan. Ngayon, kung sweldo lang ang hapon nyo, mag-aambag-ambaga kaming vlogger, magtatawag tayo, mamalimos tayo. Nagagawa nyo ba, pinapakain nyo sa mga pamilya nyo galing sa kawalangian? Yung mga general ngayon, nagagawa nyo pa na ang gagara ng kotse nyo, pero yung pinapakain nyo galing sa mga kurakot. Sa kayo nakakita na, pag-upo na pala ng presidente, sunod na nalo sa loto. Sunod eh. Dati hindi po nangyayari yan. Ngayon lang. Kung babaybayin yung history ng Pilipinas, walang nangyayaring sunod-sunod ang tumatama sa loto ngayon lang. Saan ako naaawa sa mga simpleng cycle drivers, nakikita ko hihinto pa para tapos hindi nila alam yung jackpot na naiipon, sila lang kumukuha. Kawawa po yung bansa, sa totoo lang, kawawa. Ayun, kung hindi kayo niniwala sa amin, hindi sige. Supportahan yung addict na yan. Nasaan nyo yan? Dati yung mga matatalino, pagka-addict, ang galing mag-comment. Addict yan, kulong na yan. Bitay na yan, simpleng tao hinuhusgahan. Kaya umot leader ng bansa at umot himod-buwet sila, hindi nga makagawang magpa-hair follicle test, ganyan pa. Diba? Kayo tatuin ko, diba? Common sense lang ginagamit, diba? Kumaga, hinahamon natin na magpa-drug test o hair follicle test, hindi ba magawa? Saka may balita ko na yung asawa daw niya, nagbubudo. Alam niyo ba yung budo? Kumbaga, may parang session sila. Kaya siguro ganyan yan eh. May mga session sila, may nag-science sila, meron sila mga parang ritual. Eh, demonya po talaga. First Lady, demonya ka pala eh. Lahat ng mga kinukuha mo mangkukulam, pakulam mo ako. Sige nga, nahamon kita. Lahat ng mangkukulam, kahit yung mangkukulam mo, important pa. Inahamon kita, magtulong-tulong sila. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, sa hindi nakakaalam, may ritual yung mga yan. Kaya pala ganyan ugali niyan. Kahit na hindi nakasingbot, nalalaki yung mata. Pero ang advice ko lang sa inyo, sa first couple, sa first family, malayo pa po tatakbuhin ninyo. Sana po magbago na tayo. Hindi naman po kami nagingit-ngit dito para kung ano man. Ang inaano namin yung malasakit sa bansa. Napapaghulihan na po tayo eh. Kaya nga po binoto yung Marcos eh, kasi akala, sabi, murang bigas, mura lahat, lahat yung ng gobyerno, mababalik. Hindi ho eh, tayo yung naiiyak. Binenta pa, magiging private na. Di mo ba? Ng terminal fee. Yun pa, yung terminal fee. Pero pa yan, meron pa sila ibibenta. Hindi ko lang masabi eh. Meron pa sila ibibenta. Lahat na lang binibenta nila. Kung tutusin, sayang eh. Pagaling pa ata si Pinoy dito, kay Bongbong Marcos. Siguro po, bago po tayo magtapos, muli, pinapasalamatan ko yung mga vlogger. Tapos, yun lang, wag natin kalimutan magdasal sa Diyos. Naniniwala naman tayo na walang imposible sa Diyos. Mr. President, happy birthday. Hinay-hinay lang sa singkutan. God bless.